Magandang araw! For today's video nga, samahan nyo nga na naman ako dito sa paluto serye ko. Alam nyo ba mga ate ko, sa totoo nga lang ay napakahirap nga talaga mag-isip ng uulamin sa pang-araw-araw. Kaya nga buti na nga lang ay Lunes ngayon, kaya naman nakapag-isip nga ako ng bagong lulutuin. At dahil nga marami nga akong patatas nga at saka nga carrots dito, ito na nga lang yung gagamitin ko. Dahil sayang naman kung hindi ko to gagamitin. Alam mo ba mga mare, kapag ako nga namamalengke, talaga naman pang isang linggo na kasi nga talagang malayo yung bahay namin sa bayan. At isa pa, sayang naman sa pamasahe kung pabalik-balik ka, 'di ba? Kailangan waste tayo lalo na sa panahon ngayon. Yes, ganun nga yun mga sister ko. Alam ko marami makaka-relate dito dahil kapag naging isang babaeng bahay ka na nga lang ay talagang wala ka na nga talagang karapatan magreklamo, o 'di ba? O siya, alam mo ba nagaya ko nga itong recipe na to doon nga sa dating pinagtatrabahuan ko. Ayun nga, naging friend ko nga yung chef doon kaya nga nakikita ko nga siya kung paano magluto tapos nga tinuturo niya nga sa akin kaya medyo meron din akong alam kahit konti. Hindi nga sa pagyayabang, hindi naman expert at hindi naman ganun kagaling. Pero syempre, kahit konti, at least meron tayong alam, di ba? O, diba? Sana all nga, marami nga natututunan. Kasi nga, alam mo ba, ako nga yung klase ng tao na talaga namang gusto ko talagang matuto. Alam mo yung tipong lahat ng bagay gusto mong matutunan kasi nga kapag nangailangan ka ay magagamit mo nga ito. Dito nga, nagpainit na nga lang din pala ako ng kawali. Syempre, nilagyan ko nga lang din pala yan ng butter at saka nga ng konting olive oil. O siya, alam ko gusto mo nga ng chika, kaya ito na nga yung hinihintay mo. Ichichika ko nga sa'yo kung paano nga kami napunta dito sa Nueva Ecija. O ito na nga, ikukwento ko na nga. Ready ka na ba? Andiyan ka pa? Naghihintay talaga ng chika. Sige, ito na nga, ikukwento ko na nga. O siya, sisimulan nga natin yung istorya ng buhay ko nung pandemic nga. Alam mo ba, nung pandemic nga ay talagang napakarami nga talaga na Pilipino na nawalan talaga ng trabaho. At syempre, isa na nga rin pala ako doon at saka nga yung jowa ko. Pati na nga rin pala yung tita ko ay nawalan talaga ng trabaho. Sa totoo lang, 10 taon na nga rin pala kami nangungupahan. Pero nga, hindi pa nga kami nakakaranas ng mga ganito. Pero yun nga, nung nag-pandemic nga ay talaga namang nakakalungkot. Hindi nga lang siya nakakalungkot kasi talaga namang nakakabigla nga rin siya. Alam mo yung ang saya-saya mo ngayon tapos happy-go-lucky ka, waldas doon, waldas dyan, tapos nabibili mo lahat, wala kang ipon, yung mga ganun ba. Tapos ayun na nga, magtatanggalan na nga ng mga trabahador, tapos isa nga rin kami dun sa natanggal, tapos talagang nakaka-depress nga siya. Hindi lang siya nakaka-depress dahil talagang nakakatakot nga rin siya. Alam mo yung tipong nakaka-trauma siya, paano ba naman kasi kahit saan ka pumunta talaga namang may namamatay, tapos yung cause of death nila ay yung COVID nga. Ay naku, alam mo ba talagang na-depress nga ako doon sa panahon na ngayon at ayoko na nga balikan yun. Dahil andyan na nga yung iniisip ko nga na mamamatay na nga ako, hindi ako makahinga, yung mga ganun ba. Ay Diyos ko dahil grabe nga yung pagka-OA ko noon talaga naman. Overthink nga nang malala ako doon sa mga panahon na yun kaya nga kung ano-anong sakit na nga lang yung dumadapos sa akin kasi nga nagme-mental breakdown na talaga ako. Tapos ayun na nga, buti na nga lang yung mga panahon na ngayon ay meron pa nga rin kaming ipon at nagamit pa nga namin yun ng mga ilang buwan. At syempre buti na nga lang din may mga tao pa nga na mabubutin puso at nakatulong nga rin sa amin. At syempre nagpapasalamat nga rin pala kami sa mga taong tumulong sa amin yung mga panahon na yun. Kung napapanood mo nga itong video na to ay salamat nga sa'yo at kung hindi nga namin maibalik yung tulong na ibinigay mo sa amin noon ay Diyos nang ang bahalang magbalik sa'yo. O siya mga ate ko, hanggang dito na nga lang din pala yung kwento ko kasi nga matatapos na nga itong video na to. At kung nagustuhan mo nga itong story of my life ko, mag-comment ka na nga lang dyan ng part 2 kasi napakahaba pa nga itong istorya na ito. At sa tingin ko kung maikukwento ko nga ito sa inyo ay talaga namang aabot to ng part 10. Kaya mag-comment ka nga lang dyan ng part 2 kung nagustuhan mo nga itong storya ko. At syempre mga ate at kuya ko, palambing na nga rin po pala ako. Pag may nakita po kayong ads dito sa video na ito ay wag nyo na nga rin po palang i-skip. Panoorin nyo na nga rin po pala kasi po napakalaking tulong yan sa akin. Maraming salamat nga rin po ulit sa inyo. Kaya hanggang dito na nga lang tong video na to. See you in the next video.